Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa panibagong gabi ng paglalakad natin dito sa lungsod. Habang nilalakbay natin ang mga maliwanag na kalye ngayong gabi, samahan niyo ulit ako sa panibagong kwento. Episode 19 na tayo sa I Walk You Listen. Medyo mainit-init pa yung chismis na nabasa ko bago ako lumabas, kaya isuot niyo na yung earphones niyo at pakinggan tong kwentong hango sa Reddit na pinamagatang Gold Digger Test. Binawi ko ang lahat ng regalo ko matapos niyang tanggihan ng prenup. Guys, legit ba to? Napasubaybay talaga ako rito sa Reddit nitong nakaraang araw kasi sobra talagang red flag ng sitwasyon at ewan ko na lang kung kakayanin nyo yung pasabog sa dulo. So, iset up muna natin ang scene. Si OP, nasa late 20s na siya, napaka-hardworking guy at kahit papano ay blessed talaga sa career. Naipundar niya na yung sarili niyang business at may sarili na siyang kondo at sasakyan. Nakilala niya si girl, let's call her Chloe, halos 2 years din silang nag-date. Low-key perfect yung relationship nila sa paningin ng iba. Sweet si girl, supportive at laging proud sa achievements ni OP. Bilang loving partner, galante rin si OP. Binibilhan niya si Chloe ng mga branded bags, pinapadalhan ng latest iPhone, at sagot niya pa yung mga luxury trips nila. Never nag-complain si OP kasi mahal niya talaga at financially stable naman siya para mag-spoil. Kaso nung nag-propose na si OP at naging engaged na sila, nag-start na lumabas yung tunay na kulay ni Chloe. Bago kasi sila mag-apply ng marriage license, nagdala si OP ng prenuptial agreement. Simple lang naman ang gusto ni OP. I-protect lang yung mga ari-arian na naipundar niya bago pa sila magkilala, pero yung mga kikitain at maiipon nila as a couple kapag kasal na sila, yun ang paghahatian nila. Fair, di ba? Pero mga bro, nung nabasa ni Chloe yung prenup, biglang nagbago yung aura. Naging hysterical si Chloe. Pinagbintangan niya si OP na hindi raw siya pinagkakatiwalaan, na allergic daw si OP sa commitment, at bakit daw parang pinaghahandaan agad ang hiwalayan. Sinabihan pa niya si OP na, kung mahal mo ako, akin din ang sayo. Doon na nag-start ang tunay na drama. Nung makipag-cool off si Chloe para daw mag-isip, nagulat si OP kasi naiwan ni Chloe yung iPad niya sa kondo ni OP. Doon lumabas ang pinakamatinding tea. Nakasync yung mga messages niya at nabasa ni OP yung group chat ni Chloe at ng mga kaibigan niya. Doon nagrereklamo si Chloe na kuripot at calculating daw si OP. Pero ang pinakamasakit sa lahat, may sinabi si Chloe na titiisin ko lang to hanggang maikasal kami. Tapos sa akin na mapupunta yung kalahati ng properties niya kapag nag-divorce o hiwalay kami. Nanggigil si OP pero hindi siya nagpadala sa galit na walang plano. Ginawa ni OP ang pinaka-satisfying na ganti. Bago pa makabalik si Chloe para makipag-clash uli, kinausap ni OP ang lawyer niya at inayos ang legal documents ng lahat ng luxury items na binili niya gamit ang sarili niyang pera at under sa pangalan niya. Nag-file siya ng formal demand letter para bawiin ang lahat ng branded bags, jewelry at kotse na ipinagamit niya kay Chloe, na technically under pa rin sa financial records ni OP. Nung pumunta si OP kasama ang barangay officials at legal representative sa bahay ni na Chloe para kunin ang mga walang nagawa si Chloe kundi maiyak sa hiya habang nakatitig ang mga kapitbahay nila. Pinutol na rin ni OP ang engagement at tuluyang hinarap si Chloe sa realidad na wala siyang makukuhang kahit piso mula sa pinagpaguran ng iba. Justice is served, di ba? Sa huli, natuto si OP na ang totoong pagmamahal hindi nakabase sa perang pwede mong makuha kapag naghiwalay kayo. So, anong sa inyo, walking listeners? Valid ba yung ginawang pagbawi ni OP or sobrang pettiness lang to sa paningin nyo? I-drop nyo yung saloobin nyo sa comment section down below. Maglalakad-lakad muna ako uli. See you sa susunod na episode.